So mga sangkay, kapansin-pansin ang pambababoy, no, sa Philippine Constitution ng mga DDS, ng mga senador, mga sangkay. Siyempre, alam niyo na 'yan kung sino-sino po sila. Sila po yung mga, kandidato o ngayon mga senador na, mga sangkay ni former President Rodrigo Duterte. Sila Bato de la Rosa at ngayon mga sangkay, nakaraan lamang, nabisto po itong mga taong ito, mga sangkay, na kung saan tila baga gusto pong babuyin ang Philippine Constitution. Aba mga sangkay, ang gusto po nilang mangyari, wag nang ituloy yung impeachment trial laban po kay VP Sara. Kapag nangyari yan mga sangkay, klarong-klaro na po na ang Constitution ay hindi na po sinusunod. Alam niyo, para po sa inyong kaalaman, no, ang 1987 Constitution, for me, bulok po talaga yan. Wala pong, kumbaga may kwenta siya mga sangkay, pero napakabulok. Dahil minadali po yan ginawa nila Corazon Aquino. At ngayon mga sangkay, ang problema naman po dyan, do bulok po yan, no? Ang masasabi po natin, kahit bulok yan, kailangan pa rin sundin. No, dahil kung wala pong Philippine Constitution, kung wala pong saligang batas, mga sangkay, di kanya-kanya na lamang pong desisyon yung mga politicians. At kanya-kanya na lamang pong desisyon yung mga korte, wala na pong susundin, mga sangkay. So, ganyan po kahalaga ang Philippine Constitution, dubulok, no? Kaya nga kailangan po ng reforma dyan, mga sangkay. Yan po yung pinapanawagan ni PBBM, no? Na magkaroon ng constitutional reform. Kaso nga lang, hinarang po nila former President Rodrigo Duterte. So ngayon, mga sangkay, eto na. Yung grupo ng mga negosyante, no? Mga ano to mga isa po ito sa tumutulong sa pagpapalago ng ekonomiya ng Pilipinas, mga sangkay. Nagiging hadlang daw po itong si VP Sara para po sa mga dayuhang negosyante na pumasok sa Pilipinas. Kung kaya't mga sangkay, ayon po sa kanila, kailangan na daw po matuloy itong impeachment trial laban po kay VP Sara. At isa po sa nakita nila mga sangkay, para po hindi maapakan ang 1987 Constitution. No, kumbaga hindi po mababoy yung Constitution natin, mga sangkay, sa pamamagitan po ng mga personal na opinion, kasi yan pong ginagawa nila Senator Bato de la Rosa. Instead, nagisahin po ang impeachment na ito, magkaroon na po ng trial, gusto pa pong i-dismiss. Ngayon mga sangkay, ito po yung balita. Pumalag si VP Sara, no? Pumalag, hindi po nagustuhan ni VP Sara yung reaksyon, mga sangkay, nitong mga negosyante. Ayon po sa kanya, mga sangkay, ito. Ayon po sa kanya, ayon po sa balitang ito, binigwasan daw ni VP Sara Duterte itong Makati Business Club at iba pang business group na nananawagan na ituloy ang impeachment trial dahil mapapalakas daw nito ang kumpiyansa ng mga investor. So, teka lang, ano ang kinalaman ng pagpasok ng mga dayuhang negosyante sa impeachment o gulo ng politika sa Pilipinas? For me, malaki, mga sangkay. Kasi, kapag nakita po ng mga dayuhang negosyante na, mukhang okay naman pala sa bansang to, no? Nasusunod kung ano yung sinasabi ng kanilang batas. So, ibig sabihin, yung mga negosyo nila hindi maninilikado kasi mismong batas nila, isinusunod po nila. So, ganun po ang nakikita ko, mga sangkay, kung bakit itong Makati Business Club nananawagan na ituloy na po yan. Kasi, alam nyo, wala naman pong mawawala kung wala pong kung wala po talagang kasalanan dito si VP Sara. Wala pong mangyayaring hindi maganda. Kumbaga mga sangkay, hindi po manganganib ang ating Vice Presidente. Ako naniniwala ako, mga sangkay, kung malinis po ang ating VP, wala pong problema. No? Makakalusot at makakalusot po siya dito. Maipapanalo, mapapahiya pa po niya, mga sangkay, sila Martin Romualdez. No? Ako mismo, mga sangkay, kung sakasakali makita natin na panalo po si VP Sara sa impeachment trial, ako po mismo, mga sangkay, magsasalita. Kung halimbawa nakita na po natin yung mga ebidensya na
nakita na po natin, wala naman palang mga basihan yung mga ebidensya at naipanalo ni VP Sara. Nako, mga sangkay, tayo pa ay magsasalita. Sasabihin po natin, aba, sir, bakit niyo naman ginawa ito sa Vice Presidente? Masyado naman pala kayong loko-loko para gawin yan. Wala naman pala kayong mga matitibay na ebidensya. 'Di ba? Ganun lang po kasimple, mga sangkay. Kaya nga lang, kailangan po talagang mag-proceed ito to impeachment trial. Wala pong ibang choice yan. Dahil natapos na po, mga sangkay, yan, natapos na po bukay-kayin yan doon po sa Kamara. So ang next niyan, since nasa Senado na, mga sangkay, kailangan po nilang sundin ang kung ano nakasulat sa saligang batas. Kaya nga lang, ayon po dito sa report, no? VP Sara binigwasan ang business groups. Huwag akong gawing rason sa pangit na takbo ng ekonomiya. Dito naman, mga sangkay, I disagree. Kasi sa panahon po ni PBBM, matino po ang ekonomiya ng ating bansa. Isipin nyo na lang to, mga sangkay. May nangyayaring gera sa Ukraine at Russia. Yan po yung Russia po, isa po sa top producer ng oil sa buong mundo at nag-e-export ng oil. Pero, mga sangkay, tingnan nyo po yung Pilipinas ngayon, napakamura po ng oil. Do ngayon, nanganganib po, mga sangkay, dahil na naman itong pagputok ng gera ng Iran at Israel, kasi ngayon may nawasak na po ng Israel yung mga oil facilities ng Iran. Medyo may pangamba po talaga. Ito ay napakadelikado at seryosong sitwasyon na baka biglang sumipa pataas ng sobra ang oil sa ating bansa. Baka umabot pa po yan ng 100, no, per liter. So, ngayon, mga sangkay, for me, sa ngayon, nakikita po natin ang ganda po ng takbo ng ekonomiya. Plus, mga sangkay, nakakapagbayad po ng utang si PBBM. Hindi lamang po siya yung utang ng utang. Kaya nga, nagtataka ako po dito, mga sangkay, ano ba? Ginagamit na ba ni Pangulong Bongbong Marcos yung Marcos Wealth? Bakit nangyayari ito? Ito, sabi po dito, sabi daw po ni VP Sara, kung makikita ninyo, bagsak ang foreign direct investment sa ating bayan. Kaya huwag nila ako gawing rason kung bakit pangit ang takbo ng ating ekonomiya ngayon sa ating bayan. Mga sangkay, kung mapapansin nyo ngayon yung mga balita tungkol dyan, taliwas po ito sa opinion ng ating Vice Presidente. Kasi nga po, ang ekonomiya ng Pilipinas, alam nyo ngayon lamang po ito nangyari, no? Hindi po yan nangyayari noon, mga sangkay, na makikita po natin sa mga balitaan, tuloy-tuloy na lumalago ang Pilipinas, yung inflation napakababa, mga sangkay. Diba? Tanging sa administration lamang po ito, ramdam po, mga sangkay, kahit hindi aminin ng mga DDS, ang mura mga bilihin sa palengke, kitang-kita po, mga sangkay. Kahit aminin man nila o hindi, kitang-kita po, mura ang presyo ng bigas. Kita nyo? Dati magkano yung bigas? 60 to 80 pesos per kilo. Ngayon, magkano na lang? 30 to 40 plus per kilo. Ganyan po kababa. Kahit po ngayon, tingnan po ninyo sa mga palengke, pumunta kayo sa mga palengke, makikita nyo po yung kaibahan ng noon at ngayon. Ekonomiya ng Pilipinas, mismo, mga sangkay, World Bank, HSBC, at marami pa pong ibang mga sangkay nagsasalita. Ang Pilipinas ay isa po sa fastest growing economy. Not just in Southeast Asia, pero sa buong Asia. At ngayon, mga sangkay, nakikipagsabayan po sa buong mundo. Kaya nga po, nagugulat po ako, mga sangkay. Paano nangyari ito? Bakit? I-try nyo lang i-search sa YouTube o kahit sa Google, Philippine, the fastest growing economy. Mababasa nyo po doon, mga sangkay, yung mga documentary ng mga foreign informative contents, mga sangkay. Ganyan po, kagrabe ngayon ang nangyayari sa ating bansa. So, itong sinasabi ni VP Sara, taliwas po ito sa kung ano ang totoo. So, mga sangkay, sabi niya po dito, this is not accountability because impeachment, dalawa lang yung penalties dyan. Removal from office at perpetual disqualification from government service. Walang penalties dyan dahil walang kaso dyan. Ang impeachment ay removal process ng isang impeachable officer
Kung gusto talaga nila ng accountability ay mag-file ng mga kaso diyan sa mga korte. Pero mga sangkay, ang iniiwasan po nila na mag-file ng mga kaso diyan kasi nga po maaantala po ang impeachment. Yun nga po ang sinabi po na pagkakaalam ko si Pimentel po ata yung sabi niya, wag na kayo mag-file ng kaso. Kasi pag ginawa nyo yan, ng tokwa, yung impeachment trial, baka mawala pa. Kasi ngayon, andyan pa, buhay na buhay pa yan mga sangkay. Mukhang tatawid po sa 20th Congress. No? But again, ang ekonomiya ng Pilipinas ngayon, malago. Pero ito po, siyempre, politika po ito mga sangkay. Natural, ito po yung tono at mensahe ni VP Sara, no? Laban po sa administrasyon. Well, ano po ang inyong opinion mga sangkay? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. So ako na po ay magpapaalam, mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.